Naka-GP Natics. Dahil nga po, panahon na ng filing of Certificate of Candidacy, ay mukhang nagkakaroon na po ng nagkakaroon na po ng tinatawag po nating mga bulong-bulungan sa Davao. Na mukhang itong si Attorney Migs Nograles or Congresswoman Nograles ay magiging kalaban po ni Digong sa politika sa Davao. Bakit naman, JP? Ayaw niya na bang mag-Congress, mga kababayan? Well, gusto niya mag-Congress. Kaya lang, etong mga ito, alam niyo naman na dating may hiduhaan ang mga Duterte at mga Nograles, pero naging magkakampi rin naman. Kaya lang ngayon, as the time goes by, marami pong lumalabas na talagang problema at baho ang mga Duterte. Bakit ko nasabi? Unang-una, may nakaraan ng mga Nograles. Nabalitaan niyo po yung pagsabog doon sa HOR dati na may namatay po na 2 bodyguard ng tatay ni Migs. Ayon po sa usap-usapan, ito daw po ay kagagawan ni Digong. Diba? Kagagawa ni Digong, hindi napatay ang tatay pero napatay po ang kanilang 2 gwardya. Kaya nga ngayon pag nagpupunta kami doon, hindi na sila basta-basta nagpapapasok. Talagang todo inspect at kailangan ikaw po ay mayroong invitation coming from the congressman. Pag wala po ay hindi ka papapasukin at wala kang record doon ay hindi ka po papapasukin. Ngayon naman mga kababayan, dahil nga maugong ang paglalaban ni Digong at ni Migs, bakit napunta sa usaping yan? Tatakbo ba si Digong ulit bilang isang mayor? Akala ko ba tatakbo siyang senador? Well, yung mga senador na yan na sinasabi nila, yan ay depende. Depende po pag tatakbo si Migs or hindi, mga kababayan. Bakit kamo? Kasi kinatatakutan po nila na itong si Migs Nograles ay tumakbo sa Davao dahil kung ang kalaban niya daw po ay itong si Baste, wala daw pong kapag-asa itong si Baste at siguradong lalangawin po ito. Pakinggan po natin ang isang video nitong si Ka Enzo Recto. Okay? Huwag na lang natin ipakita yung video, ipakinggan na lang natin. Pang ilang araw na ngayon, pang-4 na araw na ng filing ng mga COCs. Ang inaabangan yung sa Davao. Inaabangan yung sa Davao kasi hanggang ngayon, wala pang nagpa-file na mayor at vice mayor sa Davao. May mga nag-file na sa congressman, may mga nag-file na sa councilors, pero pagdating sa mayor at vice mayor, wala pa eh. Ang hinihintay talaga kung sino ang tatakbo sa pamilya Duterte bilang mayor ng Davao City. Mukhang nagpapakiramdaman. 'Di ba? Kung tatakbo itong si Baste, tapos mga kababayan, takbo itong si Nograles. 'Di ba? Si Migs. Tapos siguro pag nakita na o kaya naman vice versa, kapag nauna itong mag-file si Migs, si Duterte, tandang Duterte na kaagad ang tatakbo. At sino naman ang lalaban? Kung lalaban ang Nograles, sino sa mga Nograles ang lalaban? Yan. Kaya ang matunog kasi ngayon, ang parang nakikitang maglalaban, si Digong at si Migs Nograles. Okay. Bakit si Digong? Tulad ng sinabi ni Panelo, ang tingin kasi nila, mabigat ang laban ngayon ng Duterte sa Davao. Okay. Talagang delikado silang matalo. So ibig sabihin, mga ka-GP Natics, sa madaling salita, kinakabatutan na sila. My God. Di ba? Kinakabahan na sila. Ano naman kinakabatutan? Kinakabahan. Ayun naman, Ngayon lang kayo ba nakarinig ng salitang kinakabatutan? My God. Di ba? I hate trucks. Unang-una, ayon kay Panilo, 67 ng mga barangay ng mga punong barangay ng Davao City lumipat na sa kampo ng Nograles. Nako. So, ano daw yan? Teka lang, ilan daw yun mga ka-GP Natics? City, lumipat na sa kampo, delikado silang matalo. Unang-una, ayon kay Panilo, 67 ng mga barangay ng mga punong barangay 67? ng Davao City, lumipat na sa kampo ng Nograles. So, ano daw yan? Hindi daw nangyari yan sa mga nakaraang elections. So, 67 galing kay Panelo yan. At isa pa,
kung si Baste Duterte ang lalaban, sabi ni Panelo, matatalo ni Migs Nograles. Matatalo ni Migs Nograles. Kaya ang pinipilit nilang lumaban para siguradong manalo ang Duterte, mahawakan pa rin ang politika ng Davao, si Digong mismo. So ibig sabihin talaga, dito ay pinapakita nila, mga ka-GP Natics, na takot talaga sila. Bakit? Bakit natatakot sila? Kasi unang-una, sabi ko nga po sa inyo, nakita naman natin yung investigasyon ng Quadcom. Ang lahat po ata nanggaling, lahat ng kriminalidad ay puro nanggaling sa Davao. Nakita natin sila Michael Yang, yung fake birth certificate, yung 37 na mga adik pa rin doon sa pwesto sa gobyerno ni Baste, at kung ano-ano pa. Diba? Na dyan din nagtatago yung mga kriminal. Ang nangyayari po ata dito, takot sila na baka may mahalungkat pa kapag mga Nograles na ang pumalit sa mga Duterte. Dahil alam naman natin, mga ka-GP Natics, kahit walang magsalita, akin lang to. Pero tingin ko, nasa likod ng mga ito ay si Speaker Martin Romualdez. Di ba? Talagang tutulungan nila itong si Migs na makaupo at mapalitan ng mga Duterte. Ako, in favor ako dyan. Bakit? Bukod dun sa malalaman natin kung ano yung mga kabahuan dyan sa Davao, magkakaroon po ng good governance. 'Di ba? Oh. Si Digong lang daw ang makakatalo kay Nograles. Kasi napakalakas ng laban ngayon ni Nograles, nitong ni Migs Nograles, dahil susuportahan ng Marcos at Romualdez. Dahil sa matinding away ng Marcos, Romualdez versus Duterte, susuportahan ng todo. Susuportahan ng todo di umano si Migs Nograles laban kay Duterte. Kaya nagpapasiguro din ang Duterte. Hindi sa kanila dapat mawala ang politika ng Davao. Ang problema, kung si Baste ang ilalaban nila, baka matalo ni Migs Nograles. Kaya iniisip nila na si Digong na ang patakbuhin. Kapag si Digong ang tumakbong mayor, si Baste ang magsisenador. So yan, mga kabunyog, ang posibleng hugis ng politika sa Davao. Ako naman hindi. Iba naman yung sa akin. Ang dating sa akin kasi neto, replacement itong si Baste Duterte. Bakit? Paano, mga kababayan? Halimbawa, yung kay Enzo Recto, tatakbo bilang mayor si Digong kalaban si Migs Nograles at si Baste Duterte sa senador. Ang sa akin, mga kababayan, kasi hindi ba nag-file na ba si Baste? Wala pa tayong nakikita na nag-file itong si Baste ng kanyang certificate of candidacy. So, possible pa rin talaga na itong si Baste sa lokal. Bakit, mga kababayan? Ang tatakbuhin nito, sigurado ako, Vice Mayor. 'Di ba? Vice Mayor. Bakit? Kailangan nilang maipit Kailangan nilang maipit. Kung magmi-mayor itong si Migs Nograles, syempre alanganin na mag-mayor si Baste. So, ang chance niya lang, mag-Vice Mayor siya. Tapos tatakbo rin ng mayor itong si Digong Duterte. So maglalaban si si Digong Duterte at si Migs. Tapos itong si Baste ay Vice Mayor. Ano ang mangyayari diyan? Ito ang twist. May president tayo na ang isang mayor ay tumakbo. Isang senador siya dati. Nakalimutan ko yung name. Tumakbo siya ngayon bilang mayor. Dahil nga po, hindi naman tawag dito, yung pagiging senador, hindi sila yung kagaya po na kailangan automatic sila po ay magbibitiw sa pwesto. So, syempre, nandun siya, senador siya, tumakbo bilang mayor. Ngayon, nung magta-take na ng oath, itong senador na ito bilang mayor, kasi siya ang nanalo. 'Di ba? Siya yung nanalo. Ang mangyayari, hindi po siya nag-take ng oath. Inatrasan niya yon. Dahil hindi siya nag-take ng oath, mga kababayan, sino ang pumalit? Yung Vice Mayor. So ganoon ang plano na nakikita ko sa gagawin nila. So replacement, itong si Baste Duterte. Halimbawa naman, hindi manalo itong si Digong over
kay Migs Nograles. Siyempre, Vice President pa rin, ay Vice Mayor pa rin si Baste. Ang mangyayari, siya pa rin ang u-oppose dito kay Migs Nograles kung sakaling maupo itong si Migs Nograles. So, hindi pa rin niya basta-basta pakakawalan kasi may say pa rin sila sa Davao kung ito ang Vice Mayor. Tama? Yun ang plano nila, dalawa lang yan. Tatakbo si Digong bilang mayor, tapos replacement itong si Baste Duterte as Vice Mayor para pag manunumpa na ng pwesto, itong si Digong hindi po siya magte-take ng oath. Ang kukunin niya ngayon yung Vice Mayor, siya ngayon ang uupo bilang mayor. Or sabi nung isa dito, si Ma'am Delna Villar, pag namatay si Digong, pwedeng pumalit din si Baste. Bakit napunta tayo sa patayan kaagad? 'Di ba? Dahil matanda na? Pero ang pinakamalapit lang doon kasi may president eh. 'Di ba? Pag may president, may nangyari na kasi. Dating senador, tumatakbo yung mic ko. Dating senador, tumakbo bilang mayor, tapos nung nanalo, hindi po siya nag-take ng oath. Ang pinatake niya ng oath, yung kamag-anak niya, anak niya ata yun, siya po ang pinag-take ng oath bilang mayor. So ganun na ganun ang nakikita ko na gagawin ng mga Duterte. Kasi hanggang ngayon di pa naman nagpa-file. Etong si Baste sa Senado, hindi pa rin siya nagpa-file bilang sa local. So inaantay natin eh. Pag tama ako, balikan nyo yung video na ito, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Delna, parehas daw kami nang iniisip. Kasi unang-una, matanda na si Digong. 'Di ba? Tatakbo siya. Pag tumakbo, nanalo, hindi naman niya nakakayanin, mga ka-GP Natics. So, kailangan may replacement. 'Di ba? O, dahil sa replacement na yun, na-secured nila yung sa Davao. 'Di ba? Kasi ang ayaw po nila, makuha ang posisyon ng politika dyan sa Davao. Bakit? Kasi kapag nawala sila dyan sa politika ng Davao, sigurado, mauungkat lahat ng kanilang mga baho. At sigurado, lahat ng mga kakampi nila ngayon, magbabaliktaran yan. 67, ngayon pa lang, nakaupo pa sila eh. 'Di ba? 67 na mga barangay kapitan, hindi na nila kakampi. Oh. Alice Rona, pwede rin po. Pwede rin kasi malapit na sa hukay. 'Di ba? Pero ang talagang tinitingnan ko diyan, whether basta manalo itong si Digong, ang papalit at papalit po sa kanya, kahit mamatay siya o kahit na hindi siya mamatay, dalawa lang naman eh, mamatay or hindi, dahil nga sa katandaan niya, papalit at papalit pa rin si Baste sa kanya. 'Di ba? Kumbaga siya lang ang lalaban, ibibigay niya yung pwesto pag siya nanalo. Hindi naman pwede kasi na, ayaw ko mag-take ng oath, yung kalaban ko na lang ang uupo. Hindi ganon. Nandun pa rin tayo sa rules ng succession. 'Di ba? Rules of succession, nanalo si Digong, sino ba yung kasunod niya na pinakamataas sa pwesto? Siyempre yung Vice Mayor. So hindi pwedeng ang uupo yung natalo. 'Di ba? Hindi pwedeng pumalit sa incumbent mayor yung natalong mayor. Hindi pwede yun. Halimbawa natalo si Migs, naglaban sila ni Duterte. Hindi pwedeng pumalit, pag umayaw si Digong, hindi pwedeng papalit sa kanya si Migs. Ang papalit po, yung sumunod na pinakamataas sa pwesto, which is yung Vice Mayor. At sino naman ang papalit sa Vice Mayor? Siyempre yung number 1 na bukal. Okay? So maliwanag. Sana nagets nyo. Oh. Sabi ni Dini Quino, kung Vice Mayor si Baste, paano ang katandem ni Kung Migs Nograles na mas malakas din kaysa kay Baste? Hindi, ibang usapan naman yan. Kung halimbawa, mga kababayan, nanalo naman yung katandem na mayor ni Migs Nograles. Siyempre, hindi aalis si Digong. Ba't siya aalis? Ang purpose nga ng pagtakbo niya, hindi mahawakan ng ibang kandidato ang politiko or politika ng Davao. 'Di ba? Sabi ni Mads, ang tanong, may power. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, wala pong imposible pagdating sa pera. 'Di ba? Kung may pera ka, kaya nga ang labanan dito, kung si Migs Nograles lang against kay Digong, palagay ko dihado pa si Migs Nograles. Pero dahil nga iniisip ko
na siya ay susuportahan ni Speaker Martin all the way, all throughout, tingin ko may pag-asa. 'Di ba? Kasi kung pera at makinarya lang, baka hindi umabot si Migs Nograles sa yaman ni Digong. So kailangan merong nasa pwesto, 'di ba? Ito akin lang hindi ko sinasabing totoo. Akin lang 'to. Na kailangan kung gusto niyo talagang mawala ang puwersa ng mga Duterte, we need and we should help Migs Nograles all throughout. 'Di ba? Oh. Sabi ni Alea Naval, dapat kukunin din ng Team Nograles ang majority ng third party. Joselito Nacionales, parehas siya noon 2016 election. Kung nanalo si Miriam ng presidente at at vice, si PBBM, si BBM ang magiging presidente ng 2016 dahil hindi mag-o-oat si Miriam dahil may tama po mga kababayan. Ganun lang po yun. 'Di ba? Kung sino ang mananalo, nakasunod ng pinakamataas na pwesto under the rule of succession, yun po ang uupo. Hindi pwedeng umupo yung nakalaban. 'Di ba? Hindi walang ganun. Oh. Ronnie Sher, sinagot ko na po yan. Kung power at power, palagay ko, 50-50 na sila. Kaya lang kung may makinarya at pera, 'di ba? Dahil nga marami po ang, alam naman natin, marami ang, Diyos ko, alam nyo naman yung mga ano dyan sa Quadcom, di ba? Yung pera nga ni Garma, ganun-ganun na lang Oh. Lito Lapid, ayaw ko rin dyan, maka Duterte rin yan. Di ba? Sabi ni Rolando Tica, sa talino po ni Attorney Migs at galing niya, at sa mga nangyayari sa Quadcom, kahit magtulong-tulong pa, hindi po natin pag-uusapan dito ang talino at galing, si Rolando Tica. Remember always na ang magaling, nalulusutan yan kapag wala kang pera. 'Di ba? Kung wala ka pong tinatawag dito na manpower, kailangan tumakbo ang pera. Kasi si Digong, hindi yan papayag na may maupo dyan sa Davao na hindi nila kapartido, hindi nila kaalyado. So gagawin ng lahat yan, lahat ng pera baka ubusin niya ni Digong. At pag umubos siya ng pera, palagay nyo, hindi naman yan mag-uubos ng pera na hindi nila babantayan. Kaya sigurado ako, kailangan tatapatin din yan ng pera nila Nograles. 'Di ba? Sabi ni Dain Quino, palagay ko kung kukunin din ni kung Nograles ang vice mayor at parehong nanalo ang kampo ni Kong Migs, diwalay na ang mga Duterte. Ganun talaga kapag nanalo. 'Di ba? Right. So, ayan, anong masasabi nyo mga kababayan? Agree ba kayo doon sa plano na sinasabi ko sa inyo na magiging replacement kung sakasakali si Basti Duterte? Pero of course, ayaw nyong manalo ang mga Duterte. 'Di ba? Ang tanong na lang, saan ba talagang posisyon? Kasi kanina, nakita ko na, meron ng mga tumakbo, congressmen, meron ng mga tumakbo na party list. Na mga Team Nograles, mga nag-file na po ng mga local position. Pero sila wala pa. Parang nagpapakiramdaman. Ganon din ata yung kay Congresswoman Jinky Luistro sa Batangas. Yung kanyang kalaban, nagtataka lang ako. Yung kanyang kalaban, mga ka-GP Natics. Yung kalaban niya dati, kasama niya ngayon sa One Batangas. Yung anak ng maigpit nilang kalaban doon. At nakalaban niya rin nung nakarang election bilang isang congresswoman. 'Di ba? Pero kasama nila sa One Batangas. Bilang isang bukal naman yon, 2nd District. Pero, yung tatay nun, na naging kalaban dati ng kanyang asawa, hindi pa nagpa-file ng certificate of candidacy. Sabi ni Samuel Ignacio, ka-GP Natics, malaki gagawa nyo para manalo si Nograles. Mga BBM vloggers, please support. Alam nyo, ang kaya lang namin gawin, especially ako. Dahil hindi naman ako pupunta ng Davao. Hindi sa takot ako. Pero, syempre mga kababayan, hindi naman tayo sikat na tao para imbitahan lagi ng mga malalaking tao kagaya ni Migs Nograles. Siguro swerte na ako na iniimbitahan ako ni Congresswoman
Luistro kasi nga po mga ka-GP Natics, yung video po natin ang nagtitrending at napapansin tayo ni Congresswoman Jinky Luistro, 'di ba? Pero si Congresswoman Migs, hindi naman tayo siguro napapansin dahil wala pa tayong video na nagtitrending sa kanya. 'Di ba? So hindi pa positive yung makapunta tayo ng Davao para siya po ay ipangampanya. So the only way and ano lang talaga, ito lang ang magagawa natin via social media, 'di ba? Ma'am Leslie Hermosa, very informative, ang galing mo GP. At wag nang sa Duterte, grabe mga ugali nila, mga kababayan, kahit na ayaw natin sa mga Duterte, if ever hindi natin kasi alam paano pag pera ang lumakad sa kanila. Alam naman natin na talagang takot din ng mga tao sa mga at saka meron pa ring mga supporter ang mga kibuloy, 'di ba? Nakita naman natin, pero konti na lang sila. Konti na lang siya. Sabi ni Yaya Marbel, pwede Kuya JP sana na lang mamunat na sila at masilaw at wag masilaw sa pera. 'Di ba? Wag masilaw sa pera. Tama. Yun lang ang pag-asa natin. Kaya lang mga kababayan, sa atin kasi ang lagi kong iniisip, tingnan natin yung tinatawag nga ni Lenin na laylayan. Kasi ang mga tao kapag masama ang tiyan, gutom, pinagpapalit talaga ang lahat. 'Di ba? At saka yung iba naman kasi unang-una, hindi pa sila naniniwala, hindi pa rin nagigising. Kaya yun ang mga challenging or challenge dito sa kay Migs Nograles. Oo. Okay na ako sa paliwanag. Alright. Art Albiar, BBM supporter dyan sa Davao, please supportahan si Migs Nograles. Joy Miras, malakas po ang Duterte at mahal sila ng mga tao. Katunayan, ang 32 million na bumota kay... Talaga ba? Naniniwala pa rin kayo, Joy Miras, na malakas ang mga Duterte? Maingay lang sila pero hindi sila malakas. Kasi kung totoong malakas po sila, tingnan nyo yung Maisog. Anong pinakamalaki nilang crowd? 3,500. Sa Davao pa yon. 'Di ba? Tapos ang mga laman, puro member pa ng Kingdom of Jesus Christ. So paano sila naging malakas? 'Di ba? Yung dyan sa Liwasang Bonifacio, ang capacity niya ay 7,000, hindi nga nila mapuno-puno. Nakita nyo naman yung si Harry Roque nung time na yon, 'di ba? Maalis na yung mga tao. Sabi niya, "Ba't kayo aalis? May pagkain pa." Nung dumating si Sara Duterte sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ, may mga sumuporta ba? Wala. Nung pumunta yung halos lahat ng mga VIP ng Maisog dito sa Liwasang Bonifacio, including Sara Duterte, napuno ba? Yung Liwasang Bonifacio, hindi rin po. So, ang nakikita ko na lang advantage ng mga Duterte yung pera. Pag pera po ang kanilang pinairal. 'Di ba? Sabi ni Joselito Nacionales, Duterte ako noon dahil sa Marcos, binanata ng mga dilaw, pink vloggers, pero ngayon no way to Duterte, Marcos at supporters lang nagpalakas ng totoo naman po yun. Ito po ang totoong paliwanag niyan. Yung 32 million, yung 31 million solid na Marcos at sabihin natin Marcos, loyalista, pro-admin, solid yan, 31 million. Kasama na natin yung mga pink at yung mga ayaw sa mga Duterte. 31 million. At lahat yun, binoto rin po si Sara. Tapos yung sobra ng 32 million, yan po yung mga ayaw, yan yung mga solid dilaw. Solid dilaw na ayaw talaga kila PBBM. At yung mga maka-Duterte na ayaw kay PBBM. Kaya po nagkaroon ng 32 million. Bakit? Bakit ko nasabi? Putya, ginala po namin na halos buong Pilipinas noon. Etong si Sara may galaw na hindi maganda. Si PBBM, wala akong pinaligtas na lugar na kanyang pinuntahan. 'Di ba meron man bandang Visayas, Mindanao, meron din kasi wala akong pamasahe.
Pero lahat ng pinuntahan niya dito sa Norte, dito sa Manila, NCR, talagang tinataas po niya ang kamay ni Sara. Sinasabi niya kahit wala si Sara doon, sinasabi niya tandem niya si Sara. Pero itong si Sara nasundan din namin. Pagdating sa Bicol, iba po ang kapartner niya. Pagdating po sa Pasay, iba ang kapartner niya. Although, hindi niya po hinaharap yung kapartner niya doon. Pero, makikita mo sa tarpaulin. Tapos, hindi po niya binabanggit ang pangalan ni PBBM na kanyang presidente. Pinartner yan kay Isko. Sa Bicol, pinartner din yan kay Lenny. Tapos meron pa yan, pinartner kay, kalimutan ko yun, kay Pacquiao ata. Basta, halos pinapartner po siya sa iba. So may mga pagkakataong ganun. Tingnan nyo kung paano sila maglaro. Gaano karumi ang politika. At dito na lang kayo, paniniwala nila ang tao na magkaibigan sila ni PBBM. Apo BBM! 'Di ba? Kahit si Harry Roque, Apo BBM, nung hindi po napagbigyan sa Department of Defense. Ayun na. Doon na nagsimula. Tapos nung matanggal, ma-demote itong si Gloria. Nako, nagwala na. Tinawag ng tambaluslos itong si SMR. At nung panahon, mga kababayan, na tinanggalan siya ng confidential funds, nagwala na ng tuluyan. Naman, totoo yan, Alea Nabal. Ako, nung hindi pa bumabalik, sabihin ko sa iyong kwento, ang mga magulang ko, ang mga lolo ko ay mga loyalista. 'Di ba? Pero, syempre nawala sila sa sirkulasyon ng matagal na panahon. Nung dumating si Digong, dahil nga tayo ay may pagka-loyalista, dugo natin loyalista, mga Marcos. Nung itinaas ni Amy Marcos ang pangalan ni Digong, ipinakilala sa atin, akala natin totoo na si Digong. Diba? Akala natin, oo, hanggang matapos ang kanyang termino, naniwala tayo na malinis si Digong. Kahit yung pamiminger niya ng kanyang mga katulong na sinasabi niya, yung kanyang pangahalik sa mga tao, mga babae sa harap ng media, tinatawanan natin, natutuwa tayo. Diba? Lahat yan, mga kababayan. Talagang, kumbaga, kahit ako takot noon, dahil panggabi nga ako, graveyard, pero hangang-hanga ako kay Digong. Hindi ko akalain na totoo pala ang mga kumakalat dati na maraming tao ang napapatay nang wala naman kinalaman sa droga. Lalong-lalo na po yung tawag dito, yung mga mayor na inilalagay lang po nila dyan sa kanilang listahan, especially si Mayor Mabilog na ngayon lang napatunayan. Etong si Wesley Barayoga ng PMA Batch 83. 'Di ba? Na inilagay yung kanyang pangalan after na siyang mapatay. Sino pa? Yung mga kabataan na mga napatay, mga kababayan. Oh. Sabi ni Remno Vlog, ang taong palamura ay mahirap pagkatiwalaan yan. Kaya kailanman ay di sila nakatikim ng boto sa akin. Art Albiar, Idol, pasayawin nyo nga si Rocky please. Hindi mo ba naabutan kanina, Idol? Dahil kinyo noong 2016, di ko talaga binoto si Digong kahit nasa Kuwait ako dahil sa kanyang palamura. Alright. Mabuti hindi kayo nabudol, no? Kaya lang, wala rin kayong magagawa, nanalo eh. Dahil nga itinaas ni Amy Marcos, pinakilala sa atin, etong sila Digong. Sabi ni Aisa Sagun, ngayon mo ilaban si Sara Mau, tingnan nyo kung mananalo pa yan. Halos lahat ng loyalista ng Marcos bumoto kay Sara dahil kay PBBM. Binoto ko si Inday Sara para kay PBBM, hindi ko nga kilala yan si Inday na yan. Correct, mga kababayan. Ayan, si Mayor Halili, namatay pa, di ba? Kawawa naman. So marami talaga, at si Digong naman talaga ang umamin na they planted evidence, they build an intrigues, di ba? Oh. Alright. So hanggang dito na lang mga ka-GP Natics. Maraming salamat po sa 2 oras na kwentuhan. At sana po ay naging productive tayo ngayon. May natutunan tayo sa mga bagay-bagay. Sa mga bashers ko dyan, salamat pa rin po sa inyo, no? O nanonood kayo dito. Sa mga nami-misunderstood
Mga kababayan, hindi porket nakasalamin, nangaaway. Diba? Sabi ni Edna Bunao, nung sinabi niyang ipalibing si Apollo kay sa libingan ng mga bayani, doon ako nakambinse. Actually, isa yan sa usapan ni Amy Marcos. Kaya po siya itinaas ang kamay. Pangalawa, yung hanggang ngayon hindi pa natin nalalaman bakit takot na takot itong si Amy sa mga Duterte. Remember kung anong sinabi nitong si Baste. Mag-ingat-ingat ka at kung hindi ka patitigil. Diba? Sinabi ni Baste yan. So, tingin ko, mayroon talaga silang alam na hindi natin alam na talagang pwede nilang pasabugin kapag kinalaban sila ni Amy. Oh. Bye guys, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, JNK. Lagi nagpapaalala, ang buhay ay maiksi lamang, kaya dapat lagi tayong magsaya. Oh, eto na yung request nyo. Harry Roque. Tangya kayo. Gusto nyo pa talaga si Harry Roque pang final ha? Pang final. Oh, hirap ko na tuloy hanapin. Ang mga bakla gusto ng ibon, ibong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto ng ibon, ibong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Alright. Thank you so much, everyone.